Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest from Master Greek Channel, a Faith Rose Matardor. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is my weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Kung hindi lamang po ang makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and click bell for more videos up there. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga gilap? Tuklasin at bubulabogin natin. Angel spirit, please give me an information. Paano kayo gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? Angel spirit, please give me information pa. Okay, there's a page of cups. Now listen to your intuition and listen to your gut feeling. Ibig sabihin makinig ka sa vibrations mo or sa nararamdaman mo na may mga hinala ka dito or may mga signs or synchronicities ka na napapansin or na parang napapakiramdaman, no? And there's something, the Three of Cups, no? May mga celebration na magaganap. Mag-ingat ka lang with the socialize, no? Sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, no? Sa mga pakikipagkasundo sa kung sino-sino man yan. And because there's something, the Moon card, at reveal na lahat ng mga bagay marireveal dito, lahat ng mga bagay malalaman mo, no? Maaaring mabulgar, may mga bagay na unti-unti mo matutuklasan at may mga bagay na matutupad. Ano man yung mga bagay pangarap. What is the additional messages? Reference with the King of Cups. Now, there's something devoted sa 40 person na may taong sumusupport at gumagabay sa'yo dito. Now, some of you guys, there's something ancestor guides or either there's a provider, request supporter. Now, let's see what is the additional messages. And because there's something guys with a Page of Pentacles, no? Invest wisely. No, kung mag-i-invest ka, no, na about sa trabaho o negosyo mo, no, gawin mo. May mga bagay na ma-manifest ka dito. Additional messages. Represent guys with a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. And because financial windfall and because financial security. Na magkakaroon ka ng pangmatagalang finances dito or something resource of income na magkakaroon ka na pang matagalan talaga kasaganahan. What is the Page of Cups? Represent what? The Ace of Cups, no? May bagong pag-ibig, no? There's something, a new love coming in for you. If you are being single, if you are being taken, maaaring ibabalik yung kilig at harot. Now, what is the Three of Cups? Represent guys with an Empress card. Huwag ka magpapaniwala, no? Sa mga matatalinhagang salita ng mga kamag-anakan ng person mo or kamag-anakan mo. Na maraming mga sulusol, maraming mga buyo, maraming mga, there's something crab mentality. No, hinihila ka pababa, no? What is the Moon card? The Moon card represents the Five of Cups. Na may mga disappointment ngayong May, no, magkakaroon ka ng mga disappointment and of course, mga regret. But definitely, isang parte to na maaaring marireveal sa'yo. Bakit? Kasi matutuklasan mo kung bakit ka nagsisisi. Kung bakit ka nanghihinayang. Ganon. Kumbaga may mga realization kang magaganap ngayong May. No, ngayong linggo na to, ito na yung panahon at pagkakataon para magkaroon ka ng mga realization or remnants. What is the King of Cups? Represent with us something the higher fan for a lesson learned. So, matuto ka na from the lesson that you done. No? May mga bagay pangyayari sa buhay mo na maaaring nagbigay kalungkutan sa'yo na kailangan mo matutunan. Diba? Meron tao dito na very devoted, no? Masyadong talagang mahal na mahal ka. And there's a Queen of Pentacles. Maging secure at maging practical ka lang sa kung ano man yung mga bagay na mayroon ka. No? Especially sa negosyo. No? Pangalagaan at proteksyonan mo yan. No? What is the Ten of Pentacles? Represent with the Three of Swords. Na napapalibutan ka ng mga inggitera. Napapalibutan ka ng mga taong naiinggit, plastikada, pakilamera. Maraming ganyan. What is the Page of Cups? The Ace of Cups. The Page of Cups because the Ace of Cups represents the Six of Cups. There is something else with a past person coming back. Oh my God, may taong babalik from the past. Bakit?
no, para ibalik ang kilig, or maaaring nagsisi siya, or maaaring ikaw ay nagsisi, no? Maaaring nagsisi to dahil din sa mga nagawa nito, maaaring gusto niya ng something of reconcile, no? May gusto siyang ibalik ang pag-ibig at tamis ng pag-ibig. What is the Three of Cups because the Empress card? There's a Knight of Cups. So, there's an apology talaga, no? May hihingi talaga ng tawa dito, no? Na dahil din nagkaroon ng third wheel, na nagkaroon ng third party, especially with your toxic family or either toxic friends, o meron talaga naging literal na third party talaga. Na nagkaroon siya ng realization. Now, some of you cross-watcher out there, and there's a Three of Wands, the waiting is over. Ito na hinihintay mo panahon ng pagkakataon, na para ma-realize niya na kung ano man yung mabagay na ginawa niya. Oh, talaga ba? What is additional messages with the King of Cups because the High Fight? Represent with a full card, no? Magtiwalat man ang palataya ka sa ating poong may kapal na kung siya talaga ay babalik siya ng ating poong may kapal. Diba sabi nga nila, pag mahal ka, babalik-balikan ka. Ay, masabag. So let's see what is the additional messages with the Page of Pentacles and the Queen of Pentacles. So there's a Four of Pentacles, ngayong protection at pangalaga mo yung sarili mo. No, hindi ka na pwede masyadong over sa tiwala, diba? Kumbaga, the more na nagtitiwala ka, the more talagang kumbaga, binibetray ka mo. Kaya kailangan magkaroon ka pa rin ng limitation sa sarili mo. What is additional messages with the Ten of Pentacles and the Three of Swords? Now, there's something na Nine of Pentacles, maging secure ka na this time. Na huwag ka nang tatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao. Now, some of you guys know, kaya rin nagkaroon ng third wheel dito, maring ginayumay person mo. Dahil pala nainggit sa relasyon nyo, nainggit sa kung ano man yung mabagay na meron ka, na maraming mga insecuridad at pakalamera talaga nasasapaw sa iyong relasyon. What is additional messages for the outcome? For the outcome, guys, there's something, the Hermit card, no? There's something, guys, na maaaring nagliwanag about sa spirituality, there's something spiritual journey, or spiritual awakening na mamulat ka na sa katotohanan. O may mga bagay na kailangan mo na makawala sa comfort zone mo, sa mga bagay na kinakatakutan mo. Maaaring may mga bagay din na nagbigay trauma sa iyo sa nakaraan, na hanggang ngayon nahihirapan ka ibalik yung tiwala. Sa madaling salita, may trust issue ka pa. And this is something that's end up with happiness. So magiging masaya at magiging maligaya ka na this time. And there's a Magician for something manifestation. At may mga bagay na ma-manifest ka na. Na may mga bagay na unti-unti mo nang matatamo at unti-unti mo na makakamtay. Ang tunay na sarap. And this is something the King of Pentacles, na maging practical and secure ka sa kung naman yung bagay na meron ka. No? Huwag ka na nag-share ng kahit anong bagay, no? Sa love life, hindi pwedeng share. Diba? Kailangan ikaw lang. And this is something the Justice card, Justicia. Huwag kang mag-alala. Ano man yung mga bagay na nararanasan mo ngayon, huwag ka mag-alala, may karma. What goes around comes around. No? Kung ano man yung mga bagay na ginawang pasakit, and of course, pasanin sa'yo, huwag ka mag-alala, mararamdaman nila yan. 3 times a day. Charis. What is additional messages? And there's a high physics for something unexpected moment. Na may mga bagay na biglaan talaga magbabago at magaganap. And this is something that's the Four of Swords. No? Kumbaga, some of you nagkakaroon ka ng sleepless nights, anxieties, no? Dahil din sa mga kung ano tumatakbo sa utak mo. No? Iwasan mong mag-isip, iwasan mong maparanoid. Na nag-overthink kasi tamang hinala ka pa nga eh. So let's see, hagilapin natin, alamin natin anong ganap mo pagdating sa finances and career, pagdating sa love life, at pagdating sa kalusugan mo. So let's watch this. Let's see, alamin natin at hagilapin natin pagdating sa buhay ng iyong finances and career. So, let's see. And there's a judgment, a wake-up call. So, this is something, guys, with an inner attention, or trying to say that's an inner calling, na maaaring ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention pagdating sa finances mo. No, mag-ingat ka, huwag ka basta-basta nagtitiwala. There's a Knight of Wands for slowly and surely. No, slowly and steady. No, para sila manatili kang kalmado. Huwag kang agresibo. And there's the Two of Pentacles, maging balanse ka sa iyong finances. Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa iwasan mo yung bisyo, luho. Yung mga walang katuturang bagay, kailangan mo tantanan. And the Ace of Swords, something breakthrough. At magtatagumpay ka, putulin mo yung mga bagay na makakasira sa sarili mo. Di ba minsan kasi may mga bagay tayo na kailangan na natin tanggalin. No? Kung ito yung mga bagay na mismo tayo mismo ang masasaktan sa mga gawa natin. Di ba? Kaya kailangan tantanan natin yung mga hindi na magagandang nangyayari sa buhay natin, especially yung luho or bisyo.
And there's a Ten of Swords with the sabotage. Some of you may sumasabotage talaga pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. And this is something that page wants, but there's more. There's something a good news and good, there's a good news and of course, good opportunities coming in. May magandang balita, makakatanggap ka ng phone call, messages, and email. A lot of transaction, a lot of clients and customers. Kumalma ka. Hindi mo pala alam ang totoong eksena. What is additional messages pagdating sa love life? Sa buhay pag-ibig mo, there's a Three of Pentacles for collaborations, no? Kailangan mo makipag-communicate ng maayos, no? Kailangan mo ng heart-to-heart conversation. And there's a Two of Cups partnership. May partnership talaga dito, guys, no? Kaya mo makipag-usap, makipag-ugnayan ng tama at wasto, lalo-lalo na sa partner mo. At dapat sinasabi mo talaga sa kanya yung mga hinaing or gusto mong sabihin sa kanya na magiging balanse ang inyong pagsasama. No? And there's a Four of Wands, something celebration, maaaring magkakaroon dito ng kasalan, higher level commitment, proposal, live-in, and there's an Ace of Wands for a new project, na magkakaroon ka ng mga bagong plano, pangarap, and because there's something else with the Six of Wands for victory is yours at magtatagumpay ka. May mga bagay na unti-unti mo nang matatamo, and there's a Chariot with an action and movement, unti-unti na siya, no? Kumikilos ng kapalaran. Unti-unti mo nang mararamdaman ang pagbabago pagdating sa iyong pagsasama at pag-iibigan. No? Makikita mo na yung guys, parang nagkakaroon na kayo ng talagang solid foundation and solid investment sa isa't isa. What is additional messages pagdating naman tayo sa kalusugan? There's the lovers, parehas kayo na nararamdaman. Some of you nagayuba talaga. No, there's a tower moment na gusto kayo talagang sirain. No, para magkaroon kayo ng mga iniisip, no? And there's a Five of Pentacles in reverse, something recovery for financial crisis. No, meron din siyang ginawa para malasin ang inyong hanap buhay. But there's something moving on with the Eight of Cups, na makaka-move on na kayo dyan. And there's something, the Seven of Wands, that because of you are also protected. Protektado ka na. No, wala na makakasira pa. And this is something, the Seven of Pentacles with the harvest moment, no? Talaga magiging maganda na ang inyong kalusugan, magiging maganda na ang inyong finances and career. No, ito yung bagay na magiging malaking pasabog sa inyo, na mismong gugulantang sa buong pagkatao nyo. So guys, let's proceed tayo with the magical fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. No? Pwede na kayo mag-isip ng question na kung ano gusto mong itanong. Isa lang ang magiging sagot sa tanong nyo. Pumili kayo with a 1, 2, or 3. And of course, comment down below kung ano yung number na napili nyo para malaman ko kung umabot ba tayo sa reading na yon. So guys, let's see and watch this. Eto na yon, no? Hagilapin at bubungkalin natin yan. With the magical fairy messages, represent what? Represent with do some research, no? Kailangan tuklasin mo, alamin mo yung mga bagay na makakatulong para sa iyo, 'di ba? Kumbaga marami ka pang bagay dapat na malaman. Marami pa mag-a-unlock sa knowledge mo. And this is something your wish is granted. Matutupad yung mga pangarap mo, yung mga hinaing mo, yung mga ngit-ngit mo at gusto mo mangyari sa buhay mo, makakamtan mo 'yan. No, kumalma ka lamang. And because this is something, guys, with the holiday, ngayong holiday season, maaari magkaroon kayo ng oras sa isa't isa. No, masasagutan yung katanungan sa isa't isa. Now, so let's see what is a yin and yang oracle card. Represent what? For yin and yang oracle card, represent with the deceptions, no? Ibig sabihin dito, guys, talaga nakakaranas ka ng something temptation, no? Yung mga abusive, no? May mga bagay dito na hindi totoo sa pinapakita sa'yo. Mag-ingat ka. And this is something, guys, with avoidance, no? Kumaga, hindi pwedeng puro tayo iwas. So, kailangan na nating harapin yung katotohanan. And this is something of fake, no? May mga nagbabalat kasi sa'yo, na mag-ingat ka. And there's a wish fulfillment. Matutupad talaga yung mga pangarap mo. Kailangan mo lang pag-ingatan yung mga taong peke sa paligid mo na pipiliting sirain kung ano man yung mga bagay na meron ka. What is the synchronicities represent what? Represent, guys, with a gather. Ibig sabihin dito, guys, na talagang binibigyang mukha talaga lahat ng mga bagay na gusto mong malaman. Na talagang binibigyan niya ng pagkakataon para mapagsama-sama kung ano man yung mga bagay na ninanais mo. And this is something of attractions that you are being attracted to anyone. Ibig sabihin, gustugin ka, malakas ang atake mo, malakas ang karisma mo. Ibig sabihin, swerte kang taglay. Sa madaling salita. And this is something summer. No, ngayong summer season, no, maaaring hindi ka lang maiinitan. No, talagang iba no, mag-aapoy talaga ang landasin mo dito na magdadala sa'yo ng something thrill. No, may twist talaga.
na maglalagablab ang puso't damdamin. Ganon. What is additional messages with our Romance angels? Represent with a block. Some of you guys, no, kailangan mo na i-block tong tao na to. No, yung tukso na to. And there's a twin flame, maaring twin flame kayo na person mo. And there's a hurting, na kung ano man yung mga bagay na nakakapanakit sa inyong dalawa sa isa't isa, kailangan nyo na i-block. No? Kailangan nyo na tantanan at lisanin yan. What is an angel's number represent what? What is an angel's number represent what? And there's a 0110 with a belief system. No, may mga pinapaniwala ang sistema dito na kailangan mo nang baguhin. No, kailangan mo nang alisin at kailangan mo nang tanggalin. You're blessed with the talent and skills that make it easy for you to stand out from your crowd. Embrace what make you different. That's your path to success. Your dreams will soon come true. So see, no, kung naman yung mga bagay pangarap mo, matutupad mo yan, kailangan mo lang tanggalin. No, yung luho, bisyo na nakakasira sa sarili mo at sa buhay mo. No, especially yung mga taong toxic. Toxic environment, toxic people, toxic friends. No, yung mga bagay na makakasira sa pagtupad ng mga pangarap mo. Nandun ka sa guys, no, na kaya mong gawin yun. Pero mayroon lang talagang laso na talagang sumisira ng iyong sarili, ng iyong buhay. Kaya kailangan matuto ka na harapin ang katotohanan na kailangan mong tanggalin sila sa buhay at ginagalawan. Ganon. Kamarunong. Let's see what is the Money Move Oracle deck. And there's an alchemy. Some of you guys know there's something that transform this situation. Now, using witchcraft, occult, and learning God's secrets. So, ibig sabihin dito may gumagamit ng black magic and vogue. Or either kailangan mong gumamit ng ating gabay, no, ng ating Panginoon. No? Maaring kailangan mong gumamit ng mga dasal, devotions, and of course, ng protections. No? Nang sa ganun mapondohan mo yung sarili mo para hindi ka mapasukan ng kahit anong blockages. Diba? Parang hindi ka minamalas, hindi ka naolats. And this is something what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Alam mo kaya ito nagkakaleche-leche yung pamumuhay mo dahil binibigyan ka ng pamalas. No? Very toxic na talaga sa paligid mo. Maraming evil eye. No? Napapansin ko lang Kasi na mga nag-blockages, nakita mo yung obstacles and block. Ibig sabihin marami nagbibigay talaga ng kumbaga negative sa'yo. No, na-attract mo yung negativities na that because of, kumbaga, tinatanggap mo yung mga tao sa paligid mo. And this is something running away. May pagtakbo, no? Kailangan mo talaga magpakalayo-layo at magtantan, di ba? Lumayas sa mga tao na hindi naman pala nakakatulong for your growth and expansion. And let's see, and there's something guys with the path of the light. Ano yung mga bagay na magsisilbi sa kinabukasan mo at mga bagay na magliliwanag sa'yo? Represent guys with a bravery. So, kailangan palaban ka. No? Kailangan laban na laban ka. I am stronger than fear and doubt. I carry the light of the courage within me. Trusting to God guidance. No matter the trials life presents, I face them head on. Growing and evolving through every challenges. Diba? Kumbaga, hindi ka takot Ano man yung mga bagay na nararanasan mo, partiyan. No, na paghubog ng pagkatao mo, hindi ka natatakot, no? Nga lang, kailangan mo lang talaga magtantanan na, no? Na pilitin yung mga bagay na magiging maayos na yung mga tao sa paligid mo. No? Ganun talaga pag toxic. No? Kahit budburan mo ng asin yan, toxic yan. And there's a shadow word represent what? With a shadow word represent what? Represent guys with positive change. Diba? Magkakaroon ka ng positibong pagbabago as an evolution and free. Transform pain into strength and empower yourself. Diba? Palakasin mo yung sarili mo. Manatiling positibo ka sa lahat ng eksena. Hindi mo kailangan tanggapin yung negatibo na yan. Kailangan mo lang talagang harapin na tanggalin sa buhay mo yan. Ganon. And there's a clarifying for love situation. Represent with flight plan. No, ibig sabihin dito guys, no, sometimes things fall apart for better things to come. No, minsan hindi mo naman talaga inaakala yung mga posibleng mangyayari at magaganap, no? Kaya nga may mga disgrasya, may mga sakuna at may mga pangyayari na hindi natin inaadyang mangyayari. No, kaya isang halimbawa na yan na may dahilan ng ating Panginoon, ang ating mga gabay kung bakit na nangyayari lahat ng mga bagay na yan para subukin tayo, patatagin tayo, no, para ma-realize natin na there's something in power of God. No, kung talagang para sa iyo. So, let's see what is a clarifying for life situation.
For clarifying for life situation, represent what? For clarifying for life situation, represent charge ahead, no? Embrace courage and determination, forging your path with the confidence and readiness to overcome obstacle, diba? Kumbaga, handa ka no? Talaga sa lahat ng mga bagay na babayuhin ka ng problema, sa kuna naman yung mga bagay na pag pinagdadaanan mo, kaya mo talagang lagpasan niya, no? May determinasyon ka, matutunan lahat ng bagay at may determinasyon kang mapagtagumpayan nito, no? Hindi ka natatakot, kaya mong harapin ko ano man yung mga bagay na pasakit at pasanin. So, let's see guys, no? What is additional messages with a pick a card, yes or no? So, let's watch this. A pick a card, yes or no? Narito na tayo with a pick a card, yes or no? Umpisa na natin yan with let's start with the number 1. And there's something you know. Blow off in your face, explode yung combo broken. No? May bigla talaga sasabog. No, kahit na ipilit mo pa niyang harangin, no, pilit mo man niyang talikuran, talagang malalaman mo at lalantad talaga sa iyong katotohanan. So let's see what is additional messages with an angel spirit. No, there's a number 2, there's a no again, storm, too violent and shelter needed. No? Talaga sinasabi dito, pangalagaan, protection mo yung sarili mo. No, maraming unos, maraming pagsubok na darating sa iyo, pero kailangan handa ka na sa pagbabago na to. Then, and of course, there's something number 3. There's a no again. So, ibig sabihin, lahat no. Don't risk at all. This is a lone losing position. No? Proposition, sorry. No, ibig sabihin dito, wag mong subukan, no? Wag mong ilaban yung isang bagay na alam mong walang kahihinatnan. Alam mo nga, at the end of the time, matatalo ka sa eksena. So guys, this is a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign of Libra. So Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik, liglig na gumawa na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po. See you in the next video. Bye-bye and babush.